Samantala, narito po muna ang ating resident dermatologist si Dr. Jean para sagutin ang inyong mga ipinadalang katanungan sa ating FB page. Good morning, Doktora! Good morning, Connie. And of course, good morning po sa lahat ng nakatutok ngayon sa Pinoy MD. Etong unang tanong ni Aiko. Ano raw kaya ang pupwedeng inumin niya para sa kanyang pigsa? Alright, Aiko, alam mo, usong-uso ngayon ang pigsa dahil nga sa init ng panahon, no? Ang pigsa is a bacterial infection and it can occur actually in immunocompromised individuals, yung mga mabababa ang immune system, no? So, kadalasan, binibigyan natin ito ng oral antibiotics and of course, mga topical antibiotics as well. But of course, kailangan din nating alamin, bakit nga ba ikaw laging nagpipigsa? No? Bagsak ba yung immune system? Meron ka bang mga iniinom na gamot, kagaya ng steroid or mga pinapahid na steroid sa iyong balat that can actually cause overgrowth of bacteria and can lower your immune system, no? And of course, meron ka bang mga medical conditions, no? Kagaya ng diabetes or mga chronic illnesses that can bring down your immune system. And of course, we have to check also your food. And of course, we have to know also, meron bang ibang may pigsa sa iyong pamilya? Kung kaya't baka nangyayari ay paulit-ulit lang itong pigsa at hindi tuluyang gumagaling, no? So when we give actually mga topical antibiotics, hindi lang yun nilalagay dun sa pigsa mismo, nilalagay din natin yun dun sa mga tinatawag na mga areas that could be actually merong bacterial invasion already, kagaya ng dito sa my nose, no? Baka nasal carrier ka. So, naglalagay dito sa labas ng ilong, no, ng antibiotic cream. Sa singit, pwede rin. And of course, sa kilikili, no. Yung mga yun, pwede nating mga lagyan ng antibiotic. And of course, pwede ka rin mag-antibacterial soaps or mag-bleach bath, no, or mag-povidone iodine na body wash, no. So, these are all antiseptic and antibacterials. And of course, we can give also oral supplements, improve your food, sleep well, and of course, take a bath every day. Anak daw niya ay may problema sa kanyang body odor at naawa raw siya sa pambubuli ng mga kaklase niya sa kanya. Ano raw ba ang pupwedeng gawin para mawala daw yan? Alright, yung anak mo siguro probably, no, nagdadalaga na, no, yung mga panahon na yan, yung hormones natin ay napakataas, no, ng mga teenagers, kung kaya't mas common ang sweating, ne, and of course, all production increases during puberty, no, kung kaya't talagang prone sila to develop mga body odors, no, and pangalawa, possibly rin, baka sobra namang mataba o kumbaga nagkikiskisan yung balat dito sa kilikili na nagkakaroon ng maceration or nabubugbog yung skin doon and nagkakaroon ng opening dun sa skin for possible bacterial invasion, no? Kasi alam mo, ang ating pawis actually walang amoy yan. But when it comes into contact with the bacteria on our skin, doon nagkakaroon ngayon ng tinatawag na amoy o body odor. So number one, we have to prevent sweating. Especially ngayong panahon na to, no? You want to prevent sweating, so ang gagawin natin is you can actually put antiperspirant at night, no? Sa gabi pa lang para umaga may effect na siya. Or you can put mga cornstarch, no? Or something that will absorb the sweat from the skin para hindi maiwan yung sweat na yun dun sa skin at hindi ngayon pumunta doon ang bacteria, no? And of course, also you have to have proper hygiene. Siguraduhin na araw-araw naliligo. She can also use mga antibacterial soaps. And of course, yung antibiotic cream can be placed on the underarm, no, every night, no? Wag lang sa umaga kasi masyadong mainit. So every night, pwede siya mga antibiotic cream sa kilikili or sa singit, no? Pwede yun. And of course, increase water intake and increase fiber. And of course, kailangan pa rin siyang masuri, no? Meron ba siyang ibang medical conditions o mga iniinom na gamot or mga pagkain that can possibly cause, no, body odor? Bakit daw kaya nagsusugat-sugat ang balat niya na nagsimula lamang sa kati? Tanong naman niya ni Alfred Launico. Alright, Alfred, ang una kong tatanungin is paano ba ito nag-umpisa? No? Ito ba'y simple lamang na kati-kati, tas nilagyan mo ng something, ng mga halimbawa, mga absolution o sulfur o kung ano-ano, kung kaya't nagkaroon ng irritant contact dermatitis. Pwede rin naman ito'y eczema na, no? Biglang lumabas siya is eczema, mamasa-masa, no? Tapos yung borders are very significant or pula,
no? Ay pwede rin itong tinatawag na nummular eczema, no? Or pwede rin naman itong fungal infection, no? Kasi hindi natin tuluyang masabi kung ano ba talaga ito kasi hindi natin nasusuri in person, no? Kasi pag ganitong may mga ganito nagpapadala po kayo ng retrato, kailangan pa rin po natin suriin yung buong katawan. Because sometimes pag may nakita tayo sa singit or sa kuko or sa ibang areas, tapos pag history taking natin kayo, malalaman natin yung progression ng lesions, kung paano nag-umpisa, paano nag-develop, kung ano yung mga pinahid. Doon natin po talaga masasabi kung ano po talaga ito. But the way I see it, no, it could be actually an eczema, no? So whether it's nummular eczema or irritant contact dermatitis, po pwede po ito. But we have to rule out a possible fungal infection. So the best pa rin po talaga is pumunta kayo sa isang board-certified dermatologist para mas mabilis kayo at mas magandang masuri po. Mula naman kay Melvin Ona, ano raw kaya ang dahilan ng paglaki ng mga ugat niya sa binti? Alright, Melvin, no, maramang nagkakaroon ka na ng varicose veins, no, kasi sinabi mo lumaki na yung mga ugat na yan sa iyong binti, no. So ano ba ang common cause ng varicose veins? Ito yung prolonged standing, no. Sa tatanungin ko, ikaw ba'y ano bang klase ang iyong trabaho? Ikaw ba'y lagi nakatayo? Teacher ka ba? Security guard? No? Or kung ano pa? Or baka rin lagi ka namang nakaupo? No? Kulang ng movement or hindi maganda ang circulation sa ating binti kapag hindi tayo masyado kumikilos. No? So, posibleng yun, immobility ang cause or prolonged standing ang cause ng iyong varicose veins. But do not need to worry kasi napaka-treatable ng varicose veins. We can always do sclerotherapy, no? So sa mga babae naman, no, very common, lumalaki yung ugat because of oral contraceptive pills, no? Kadalasan yan or pregnancy. So patingin ka rin sa board-certified dermatologist para masolusyonan na yan. Thank you so very much, Dr. Jean, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Ipadala nyo lamang po ang inyong question sa aming Facebook page at baka question nyo na ang masagot namin next week.